Pagsalakay ng Israel sa Lebanon, patuloy ang madugong labanan. Libo-libo ang pinalisan, maging Lebanese sa ibaba ng bansa o mga Israeli sa taas ng lupain. Lahat ay kailangang tumakbo kung gusto nilang makaligtas sa malaking gulo. Walang duda na ang IDF at Hezbollah ay parehong nalalagasan ng mga tauhan, kasama ang mga sibilyang nadadamay lang. Pinalisan na ng ibang bansa ang kanilang mga citizens paalis upang hindi madamay sa gyera. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na 200 OFWs mula sa Lebanon ang masayang tutulungan ng Pilipinas makauwi. Pero halos 11,000 Pilipino ang maiipit. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Matindi ang labanan ngayon sa Lebanon, lalo na sa kapital na Beirut. Iniisa-isa ng Israel Defense Force ang mga miyembro ng Hezbollah na may mataas na ranggo, mula kay Hassan Nasrallah pababa at yung mga pumapalit. Makikita sa mga live news mula sa ibang bansa ang hagupit ng mga jet fighters na dumadagundong sa ere, madalas ay sa kapital. Ang Beirut ay ang sentro ng grupong Hezbollah. Mas maraming miyembro ang nakatira doon sa syudad kumpara sa ibang lugar ng Lebanon. Ito ay dahil sa ang pinakamalaking himpilan ng grupo ay nandoon sa Beirut. Pati ang pamunuan nito ay mga nakatira din sa kapital, katulad ni Nasrallah. Malaking problema ito para sa mga kababayan nating Pilipino. Kalat na ang balita sa international media hinggil sa pagsalakay ng IDF sa kanilang ground operation sa ibaba ng Lebanon. Sa Singapore, binalita sa Yahoo noong 8 ng Oktubre na mas lumalawak pa ang inaatake ng Israel sa ibaba ng Lebanon upang gapiin ang Hezbollah. Ayon sa balita, nagpadala ng mas maraming kasundaluhan ng IDF doon at pinalikas yung mga malapit sa pampang ng Mediterranean Sea. Ito ang karagatan sa kaliwa ng bansa. Ayon sa mga ulat, dito nagbabagsak ng sandata ang Iran bilang tulong sa grupo. Ang mga imbaka ng armas malapit sa pampang ang pinupuntirya ngayon ng airstrike. Marami na ang nakalikas, pero mayroon pa rin mga ayaw lumipat. Napagalaman ng IDF na nirerentahan ng Hezbollah ang ilang gusali pang sibilyan, katulad ng mga paaralan, ospital at bahay, upang itago ang kanilang mga missiles at rockets. Malaking peligro ito para sa taong bayan dahil ang mga sandata ay napapalibutan ng mga bahay at mga apartments. Siyempre, ang tama ng bomba ay hindi naman palaging bullseye. Minsan nadadaplisan ng ibang buildings at may report na ibang bahay ang tinatamaan. Bukod dyan, yung mga tumitilapong mga debris ay peligro sa lahat ng nasa paligid. Pinasara yung ibang palengke na nagtitinda ng mga seafood malapit sa pampang. Mga bahay-bahay na may negosyo doon ay wala talagang maayos na pagpipilian. Buhay nila o kamatayan. Pero hindi lamang yung mga malapit sa karagatan ang nasa peligro, dahil maraming pinadadala ang Hezbollah ng mga Muslim na Shia sa lugar ng Bekaa, isang probinsya malapit sa Syria. Marami ang nagsasabi na ang mga pinadadala ng Hezbollah doon ay naghahanda at nakikipag-ugnayan bago isabak sa labanan. Yung iba tumutulong sa pagbitbit ng mga sandata mula sa Syria. Bagamat mga Shia Muslim din sila, hindi lahat ay miyembro ng Hezbollah. Pero mukhang wala silang pagpipilian. Dahil sa hinahanap ng IDF ngayon ng mga imbaka ng sandata sa teritoryo ng Bekaa, sa Beirut at lalo na yung mga malapit sa karagatan, napakalaking problema nito para sa mga Pilipino. Dahil ang Beirut International Airport ay malapit ng targetin. So we are following developments in the Middle East this morning as Israel's war cabinet considers its response to Iran's attack.
Kaila sa marami na ang Beirut Rafik Hariri International Airport ay ang nag-iisang international airport sa buong Lebanon. Mayroong ilang airbase at maliliit na domestic, pero ang airport upang makaalis ng bansa ay itong nasa Beirut. Malapit na itong maging sentro ng labanan sa Lebanon. Sa dahilang ito ang binabagsakan ng pinadadalang armas sa Hezbollah. Lalo pat nagbabantay ang mga taga-kanluran sa karagatan ng Mediterranean para walang makatawid na barkong may kargang sandata. Datapwa hindi pa pinupuntirya ng IDF ang nag-iisang paliparan dahil sa mga turistang pinauuwi ng kanilang mga embahada. Pati yung mga Lebanese na gustong lumisan, Beirut Rafik Hariri lang ang kanilang pag-asa. Bukod sa problemang ito, may isa pang hadlang sa mga libo-libong Pilipinong gustong lumisan ng bansa. Ito ay ang gobyerno ng Lebanon. Hindi alam ng karamihan na halos 3 taon na walang gumaganang pamahalaan sa parlamentaryo ng bansa. Mayroong mga halalan pero hindi ito kinikilala dahil sa mga paksyon. Dalawa dito ay yung mga Kristiyanong Maronites at Orthodox katulad ng Partido Kataeb at mga Muslim katulad ng Amal at Shiyang Hezbollah. Kahit may halalan sa pagkapangulo, hindi nagkakasundo ang mga paksyon kaya nawawalang bisa ang mga boto. Bawat samahan ay nagnanais na sila ang maging presidente. Ibig sabihin, walang pamunuan sa Lebanon na pwedeng makipag-coordinate sa Pilipinas upang tulungan ang ating mga OFWs. Dahil sa mga nagkakagulong paksyon sa gobyerno, napagkaisahan ng ilan sa taong bayan ang sari-sariling kilos. Katulad ng mga nasa ibabang bahagi ng bansa sa ilang probinsya na maraming mga Kristiyano. Yung iba ay nagbubuo ng kani-kanilang mga grupo upang hadlangan ng balak ng Hezbollah. Mapanganib, pero walang lokal na sangay o LGU na poprotekta para sa kanila. Marami ang nagiging informant ng Israel na nagre-report sa IDF kung nasan yung mga nakatagong missiles at rockets. Kaya marami ang nagtatanong noon kung paano nalalaman ng Israel yung mga nakatagong sandata. Ito ay dahil sa mga ibang paksyon, mga Kristiyano at ibang Muslim, na gusto ring tapusin ang grupo ng Hezbollah. Paano makakaalis ang mga Pilipino sa Lebanon? Sinabi ng Philippine News Agency noon lang ika-10 ng Oktubre na ginagamit na ng Pilipinas ang kakayahan nito upang mapauwi sa bansa ang mga OFW sa Lebanon. Pero ang masaklap dito ayon sa ulat ay sa loob ng ilang linggo ang pipilitin nilang makauwi ay mga 200 lamang, kasama na yung mga asawa at anak. Katiting lamang kumpara sa pinahayag na 11,000 Pilipinong nakatira doon. Iyan ang opisyal na report ngayong 2024. Pero taong 2020, sinabi na aabot sa 30,000 ang bilang. Kaya marami ang nagtataka kung bakit halos 200 lamang ang tutulungan. Paano na yung iba? Sinabi rin yan sa Inquirer na kumpirmado na ang pag-uwi ng 172 Pilipino. Totoo naman na kahit paano ay makakauwi yung iba, pero marami ang nagre-reklamo dahil sa kanilang mahal sa buhay ay maaring maipit sa karahasang unti-unting umiinit. Merong lumilipat ng ibang syudad upang makaiwas sa gulo, pero ito ay mapanganib dahil sa mahigpit ang mga security check sa oras ng digmaan at ang labanan ay magtatagal at maaaring kumalat sa ibang syudad. Pero may pag-asa pa naman. Sinabi sa VOA News noong ika-6 ng Oktubre na ilang bansa na ang nagsagawa ng mga hakbang upang tulungan ang kanilang mga kababayan sa Lebanon. Katulad ng Australia na nakipag-coordinate sa pamahalaang Cyprus, ang Brazil na nagpadala ng sarili nilang Airbus para sa 3,000 katao, Canada na nag-ayos ng mga special flights para sa libo-libo nilang kababayan. Mapagtatanto na hindi pa huli ang lahat para sa mga OFW na nais lumisan ng Lebanon. Pero kung pagmamasdan ang ginawa ng ibang bansa katulad ng Cyprus, bagamat isang maliit na isla, ay nakagawa ng paraan.
Nakiusap ito sa bansang Gresya na magpadala ng eroplano. Ganon din ang France, nakipag-coordinate ito sa Cyprus at sa kanilang militar. Ang mga Hapon gumamit ng eroplanong pang-militar para sa kanilang mga kababayan sa Lebanon. Pati Netherlands ay gumamit din ng military plane para isakay ang kanilang mga kababayan. Ang maliit na bansa ng Romania na isakay yung ilan nilang kababayan sa eroplanong pang-militar ng bansa. Patunay lamang na hindi pa talaga huli ang lahat para sa ating mga OFWs. Mapapansin sa mga hakbang na ginawa ng ibang bansa, halos hindi sila humingi ng tulong sa pamahalaan ng Lebanon. Nakipag-ugnayan, pero hanggang doon lang. Siguradong alam nila ang katayuan ng Lebanese Parliament ngayon. Tapos, bankrupt pa ang bansa. Kaya walang tulong na magagawa ito para sa mga dayuhan. Hindi nga nila matulungan ang kanilang kababayan. Paano pa sila tutulong? Sa iba. Bukod dyan, sinali ng ibang bansa ang kanilang militar. Yung iba ginamit ang kanilang military plane upang ilulan ang kanilang mga kababayan. Bawat oras, bawat minuto at segundong lilipas, pahirap ng pahirap ang kalagayan sa Lebanon para makauwi ang libo-libong mga Pilipino OFWs. Anong aral ang mapupulot dito? Palubha ng palubha ang sitwasyon ngayon sa bansang Lebanon at lalawak pa ang karahasan sa pagitan ng Hezbollah at IDF. Siguradong marami ang madadamay na inosente, pero sa awa ng Diyos, sana ay walang Pilipinong maipit sa madugong digmaan. Malaki ang pag-asa na matulungan ng mga libo-libong Pilipino hanggat may oras pa. Sa dami ng sangay ng gobyerno sa Pilipinas na maaaring gumalaw, sama-samang maililigtas ang ating mga kababayan. Kung kaya ng ibang bansa, kaya din ito ng Pilipinas. Ika nga, ang mabigat ay gumagaan kapag pinagtutulong-tulungan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.